Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity angels beheld him, and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and more content on all my pride. Forbid it, Lord, that
charming host. I sacrifice them to his blood. See from his head, his hands, his feet. Sorrow and love flowing down. Did there such love and sorrow meet? O'er thorns composed so rich a crown. His dying crescent like a robe spreads o'er his body on the tree. Then am I dead to all the globe, and all the globe is dead to me. Were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Magandang gabi mga kapatid. Mabuti na lang po at humitong yung napakalakas na ulan. Kanina lang po, yung marahil yung po ang tinatawag ng pag-asa na thunderstorms dahil meron pong kidlat at kulog at napakalakas na hangin at napakalakas na ulan. Bagamat kaninang nung araw pa, mainit naman, halos hindi na po umulan mula nung I think Friday po, last week, wala nang ulan. Pero uminit yung pong ating pangkaraniwang weather, hot and humid. Pero bigla namang umulan kanina na maganda rin po, welcome relief dun sa alinsangan ng panahon, although malakas, parang may hipo-hipo eh. So sa ating pong mga kakabsat, may ibang Arabi, kada kay amin kakabsat, shout out po kay Brother June Patan, taga Cebu. Sa ating mga kakabsat, may ibang Arabi, kada kay amin kakabsat. Shout out kay Brother Juan Salvador, ano po, kamagalala yung payong po eh, naka-safety. At meron po tayong we greet Sister Pani Po Huang from Singapore, taga Singapore po. Hindi ko po alam paano magkaroon ng, I do not know how to put English subtitles so non-Tagalog speakers can understand. Ano po? Patuturo po ako. I'll try to let someone teach me how to put English subtitles. Parang pelikula, ano po? Sa ating mga katugangan from Bicol region, Diyos Marahay na Banggi sa Indugabos, from Pangasinan, Masanto Silawi, at si kayo namin, gating po sa may pabingi kirungan. Good evening, good morning, good afternoon, kung saan man tayo naroroon. So ating pong paksa, our topic for tonight is, are we saved by works? Baptists and other Calvinists, they teach that we are not saved by works. And they argue that since baptism is a work, therefore baptism does not save. It's a wrong logic
makikita natin. Masabi nila, hindi raw po tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. So, ang bautismo ay isang gawa. Sa mga kapatid, ang bautismo ay hindi nagliligtas. So, yun po makikita natin kanilang yun po ang kanilang sinasabi po. Yun ang ating pag-aaralan. Is that true? We are not saved by baptism because baptism is a work, and allegedly we are not saved by works. Yun ang sinasabi nila. So tingnan po natin, umpisahan po natin ang ating pag-aaral by defining what is a work. Ano po yung general definition ng work? Nasabi ang tanong, is baptism a work? In some sense, it is a work. Tignan po natin ang definition ng work. Work, a task or task to be undertaken, something a person or thing has to do. So in other words, sa Tagalog, ang gawa ay isang bagay na kinakailangan gawin. Isang bagay na ginagawa, kailangan gawin ng isang bagay o ng isang tao. Ewan ko, ba't nakalagay yung bagay? So yun ang general definition of a work. Ngayon, katanungan po natin, anong klaseng gawa ang bautismo? So, ang tanong po rito, is baptism something that God commanded for a person to do? Ang bautismo po ay isang gawa na inuutos sa atin ng Diyos na kailangan natin gawin. So, in that sense, the answer is yes. Baptism is a work that God, through Jesus our Lord, has commanded us to do. So, in other words, it is something that needs to be undertaken. Di ba? Ayon sa definition of work. Something a person has to do. Isang bagay na kailangan gawin ng isang tao. For instance, dito sa Matthew 28 verse 18 to verse 19. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So yung mababasa natin sa talatang ito po yung pinag-uutos ng ating Panginoon. Our Lord commanded His apostles to make disciples of all the nations, or teaching them the gospel, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ito po isang utos ng Diyos. Ito yung utos ng ating Panginoon. So kailangan mong gawin. It is something that Christ commanded us to do, di ba? So ito isang bagay na kailangan natin gawin. So ito isang gawa. Anything that we need to do is a work. Yun ang makikita natin, di ba? So kung kinakailangan natin gawin ng bautismo, ito isang gawa. Waliwanag po yun, di ba? Ganun din po sa Acts chapter 8, verse 36. Ito yung kasaysayan ng eunuch o yung bating o yung eunucho. By the way, ang isang bating po ay isang lalaki na inaalis ang hari. Ang origin ng mga eunuch, kumisa ang hari ay maraming asawa o harem at binabantay ng isang lalaki para hindi magalaw ng tagapagbantay ng hari sa kanyang mga asawa. So inaalis ang hari niya. Yun ang origin ng mga bating. Sila yung ginagawang bating ng mga tao, emasculated men. Malalas siyang kakayahan. So yun po yung mga bating o eunuch. Doon po sa Acts chapter 8, tinuruan ni Felipe yung bating through the instruction of the Holy Spirit. Sabi ng Espiritu Santo, puntahan mo yung tao ito. Habang siya nagbibiyahe mula sa Jerusalem papuntang Ethiopia, at siya dumaan sa lugar ng Gaza na isang ilang na lugar. It's a desert. Not in the sense of a dry place like the Sahara, but a place where there are no people living. Ilang na lugar. So, mapasinin po natin, naglalakbay yung bating doon, ni religious man, ang maaaring isang proselyte, dahil sumasamba siya sa Jerusalem. At umuwi siya sa Ethiopia. Yung napakalayo pong lugar no, di ba? Titignan natin sa mapa, that's a long ways
for a journey from Jerusalem to Ethiopia. Napakalayo po noon. So, tinuruan po ni Felipe yung bating. Dito po sa Acts chapter 8, malalaman natin, tinuruan siya ni Felipe yung bating. Ang sinasabi sa atin, tinuruan mula sa Isaias, sa isang kabanata sa Isaias, itinuro po ni Felipe ang ating Panginoon. Ganyan. Ito po mababasa natin. Dito sa chapter 35, Acts 8:35. Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Ito pong Tagalog, hindi ito tamang salin. Ang talagang salin nito ay pinangaral sa kanya si Jesus. It's a metronomy, referring to the gospel. So makikita na tinuro niya yan. E sa paglalakbay, kasama ni Felipe yung bating do sa Acts chapter 8 verse 36 hanggang verse 38, as they went down the road, they came to some water. So, isang malaking body of water dahil meron namang baong na tubig yung bating. Siyempre, yung eunuch, naglalakbay siya eh. And the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Anong nakakadama po kayo mabautismohan? Then Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." And he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water and baptized. So ito isang utos. Iniutos ni Felipe na mababautismohan yung eunuch o yung bating o yung eunuch. So in other words, kung ito isang utos, isang bagay na kailangan gawin ng bating, so ito isang gawa. Di ba? Ayos sa definition ng tinatawag nating work o gawa. Kaya din po si Saulo na naging Apostol Pablo, ganoon din. Nung ipangaral po ni Ananias ang Ebanghelyo kay Saulo, o later on po, pagkatapos makita ni Saulo ang ating Panginoon, habang siya pupunta patungo sa Damascus, sabi niya, inutusan niya si Saulo. "And now, why are you waiting? Ba't ka tumitigil kanya? Arise, tumindig ka, and be baptized, magpabautismo ka, and wash away your sins, ang hugasan mo yung mga kasalanan, calling on the name of the Lord," na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So calling or appealing on the authority of Christ. So ito yung utos na ginawa ni Apostle Paul. Doon po sa kasaysayan ng mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Doon po yung origin po niya sa Luke chapter 23. Nung ating Panginoon po ay nasa krus, malapit na siyang mamatay, sinanalangin sa kanyang ama na ipinalangin niya itong mga taong nagpapako sa krus sa kanya. Anong panalangin niya? Sabi niya, "Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Hindi nila alam kanilang ginagawa dahil pinatay nila ang anak ng Diyos. Yun ang makikita natin, no po? Kaya, nanalangin siya sa kanyang ama na patawarin itong mga taong ito na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, pinatawad ba sila ng ama? Oo, later on, after 50 days, pinatawad sila ng ama sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa Acts chapter 2. So, in other words, yung mga nakikinig sa Acts chapter 2 ay yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Ngayon, na patunayan ni Apostle Peter, kasama ng 11, na itong si Jesus ay ang Kristo at Panginoon na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito yung binhi na ipinangako kay Abraham na sa pamagitan ng bining ito ipagpapalaya lahat ng kansalupa. Yan ang ating Panginoon. Pero sa kawalan nila ng kaalaman kung sino siya, pinapatay nila ang ating Panginoon. So dito sa conclusion ng sermon
ni Apostle Peter kasama nung 11. Sa Acts chapter 2 verse 36 to verse 38. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. So makita nyo kung kayo yung nagpapako sa krus sa ating Panginoon at nalalaman ng mga hula tungkol sa isang tagapagligtas na magagaling kay Haring David at kay Abraham at natanto mo na siya nga ipinatay mo, so anong pakiramdam mo? Kaya nga po sa verse 37, na when they heard this, they were cut to the heart. Nasaktan ng kanilang mga puso. So in other words, by necessary inference, when they were cut to the heart, sila'y naniwala na sa Panginoon. Sabi po ni Sister Pani Po Wong, thank you for the work in the Lord's Vineyard. I have to go back to work. Bye. God bless, Sister Pani Po Wong. Makikita natin. So, nung marinig nila ito, when they were cut to the heart, naniwala na sila. They believed na nagkasala sila, that they sinned in crucifying the Son of God. Di ba? So, tuloy po natin. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Ang tanong na yun, what shall we do so we'll be forgiven of this grave sin? Yun lang ang ibig sabihin ng tanong na yun. Anong gagawin namin para mapatawad kami sa ganitong kalaking pagkakasala namin ginawa na pinatay namin ng anak ng Diyos? Then Peter said to them, repent. Yung salitang Peter said to them is equivalent, and Peter commanded them. Then repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ano yung mga Baptist? Gumagawa sila ng isang argument dun sa let every one of you be baptized. Ang sabi nila, let every one of you singular, yung repent ay plural. O yung repent ay para bagang second person kanya. At yung let every one of you ay singular. Pareho lang naman yun eh. Pag sinabi let every one of you, ibig sabihin, lahat kayo. Hindi ba? Sabi niya, repent and all of you be baptized. Yun ang ibig sabihin nun eh. In the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ito po isang utos. Yes. So ito isang bagay na kailangan niya lang gawin. So by the plain definition of work, then baptism is a work. In that sense, it is a work. What kind of work? Yun ang isang kailangan natin mabigyan ng malinaw na kahulugan. What kind of work is baptism? Ito ba'y gawa ng tao? Na-invento ba ng tao yun? Yun ba'y nanggaling sa kaisipan ng tao? Hindi. It is a work commanded by the Lord. Tingnan po niyo sa Matthew 7 verse 21. Sabi ng Panginoon, di lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang bawat gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ito'y kalooban ng Ama, ang lahat ng mga bagay na itinuro ng Panginoon ay kalooban ng Ama. So ito'y kalooban ng Ama. So ito'y gawa ayon sa kalooban ng Ama. So ito'y gawa na ipinag-uutos ng ating Panginoon. So hindi ito utos na ginimbento natin para tayo maging matuwid. Ito'y utos na galing sa Panginoon. Makikita po ninyo na po, pagka tayo pinagmamatwid sa isang maling paraan, sabi nila, ang bautismo ay isang gawa, sa mga atwid, ang bautismo hindi nagliligtas. Ang Diyos may sagot doon. Isang kapatid na hindi ko napapangalanan dahil later on kasi nagturo siya ng isang maling aral. Nung ako'y binata, in-advise niya ako. Ganito ang advice. Kaya nagtanong ako paano ko sasagutin ng kadami-daming mga maling doktrina na itinuturo ng mga iba't ibang denominasyon? Yan ang tanong ko Ang sagot naman niya, pag-aralan mo ang Biblia mo. Dahil bago pa ituturo ng mga tao kailang maling aral, alam na ng Diyos yung kanya at meron siyang sagot.
Totoo po yun eh. When someone argues that baptism cannot save because it is a work, then faith also is a work. Therefore, by the same argument, faith cannot save. Paano natin sinasabi, why do we say that faith is a work? Because the Lord said so. Hindi naman tayo nag-iimbento ng sinasabi natin. Tumabasa lang po tayo sa Biblia. When you are on the side of the truth, wala makakiba sa sasabihin mo because you are on the side of the truth. When you are on the side of error, you cannot stand on anything. Hindi ka makakatindig doon, mali yun eh. Dito po sa John chapter 6 verse 28 to verse 29. Very clearly, sinabi ng Panginoon that faith is a work that we need to do. Kahit ang kay maniwala, yun ay isang gawa na kailangan natin gawin. Ito po ang mababasa natin. Sa John 6 verse 28 to verse 29, then they said to him, "What shall we do?" Pagka ang tanong, what shall we do? Yun ay isang gawa na kailangan mong gawin. Anong dapat namin gawin sa Tagalog? That we may work the works of God. Yung tanong nila, that we may work upang gawin namin ang magawa ng Diyos. Tagalog. Sa verse 29, Jesus answered and said to them, "This is the work of God." Then sabi nila, ang tanong, what shall we do that we may work the works of God para magawa namin ang gawa ng Diyos? At sinabi ng Panginoon, this is the work of God, that you believe in Him whom He sent. So, believe, yan ang verb ng faith. So, yun ang gawa ng Diyos na kailangan nilang gawin, di ba? So, faith is a work. So, kung baptism doesn't save because it is a work, then likewise, faith cannot save because it is also a work. Pansinin niyo maling paniniwala. Babagsak at babagsak siya. Wala silang talata. Sabi ni Roy Cogdill, the false teacher has no verse. Yung mismo gagamitin niyang talata para patunayan niya kanyang maling aral ay gagamitin mo laban sa kanya dapagkat wala siyang talata. Ginagamit nila yung talata sa maling paraan. Sa kautusan po ni Moises, ito po isang sistema ng pagiging matuwid na kung saan kinakailangan mong gawin ang lahat na magawa na nakasulat sa kautusan ni Moises. Pagka nagawa mo yon, ginawa mo lahat at di ka nagkasala, ikay mabubuhay. Ikay magkakaroon buhay na wala hanggan. Yun ang paraan ng pagliligtas sa kautusan ni Moises. Unfortunately, mga kapatid, wala nakagawa noon. Lahat ay nagkasala. Di ba? Doon sa conclusion ng Romans chapter 3. Ito po maganda pag binabasa natin ng Biblia sa tamang paraan. Madaling maintindihan. Sa Romans chapter 1, sinasabi rito ang tunay na pagliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa Romans 1 verse 16. Bakit kailangan tayong iligtas ng Ebanghelyo? Sapagkat ang mga Hentil ay nagkasala laban sa Diyos. Romans chapter 1. Sa Romans chapter 2, ang mga Hudyo na hinahatulan ng mga Hentil ay ginagawa rin naman ng mga Hudyo ang ginagawa ng mga Hentil. So nagkakasala rin sila. So anong konklusyon ni Apostle Paul? All have sinned. Lahat ay nagkasala nga. Kaya kung ang bautismo ay isang gawa ng kautusan ni Moises, hindi siya magliligtas dahil wala nakagawa ng lubusan o completely sa mga bagay na pinag-uutos sa kautusan ni Moises. Kaya yung mga bagay sa kautusan ni Moises ay walang halaga sa kaligtasan dahil lahat ay nagkasala, lahat ng mga Hudyo ay nagkasala. Kapag nagkasala ka na, hindi ka na matuwid. Walang probisyon ng kautusan ni Moises na patawarin ang isang nagkasala. Wala tayong mababasa. Dito po sa Galatians 3:10, mababasa po natin. For as many as are of the works of the law are under the curse. May sasumpa. For it is written, cursed is everyone
who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So, kailangan magpatuloy sa lahat ng mga bagay na nakasulat sa kautusan, akalat ng kautusan para gawin mo sila kanya. So, ikay magpapatuloy na gawin mo yung mga lahat ng gawa sa ilalim ng kautusan ni Moises. Pero ano sabi ni Pablo? But that no one is justified by the law in the sight of God. Alam ng Diyos, hindi nila magagawa yan. Bakit? Sapagkat na plano ng Diyos ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. By faith, yung Ebanghelyo. Kinote ito sa Romans 1:16, di ba? Ang pananampalatayang binabanggit ito ay ang Ebanghelyo. In other words, the just shall live by the gospel. Yun ang ibig sabihin. Tuloy yung sabihin na, basahin po sa Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God's salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek or the Gentiles. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Alam po nyo kung meron kayong aklat po ni Robertson Whiteside sa talatang ito, sinabi niya, for in it the righteousness of God is revealed from the faith in order to have faith. Yan ang ibig sabihin, no? So, nakalagay rito ang pananampalataya na dapat nating paniwalaan. Yan ang sinasabi niya. Ang dami pong eksplanasyon na nakita ko na sa iba't ibang aklat na sumulat sa aklat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Rome. Walang halagay kayo ng sinasabi. Yung sinasabi ni Robertson Whiteside ang merong tamang paliwanag. As it is written, the just shall live by faith. So maliwanag na yung pananampalataya, yung Ebanghelyo. So, pero ang bautismo ay wala sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ito ay sa ilalim ng kautusan o otoridad ng ating Panginoon. Ay sinasabi lang natin, kung ang kautusan ng bautismo ay nasa ilalim ng kautusan ni Moises, hindi ito magliligtas dahil walang sinamang taong naging matwid sa ilalim ng kautusan ni Moises dahil hindi lahat ay nakasunod sa ilalim ng kautusan ni Moises. Yung pong ibig sabihin na tulad natin pinag-aaralan na ng maraming panahon, yan ang ibig sabihin na ikay maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. Pag sinasabing maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa, ikay hindi nagkasala kahit kailan. So you earn your salvation dahil hindi ka nagkasala. Pag hindi ka nagkasala, ang Diyos ay kinakailangan kanyang iligtas. O kinakailangan kanyang sabihin ni kay matwid, bakit? Wala nga kasalanan. Hindi kanya kailangan iligtas o patawarin. Anong patatawarin sa'yo? Ayun po ang ibig sabihin ng we are saved by works. Hindi nila maintindihan yun. So, sinasabi, basta ito naman gawa. Kung ang bautismo ay gawa, so hindi ka maliligtas. Hindi nang ibig sabihin ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Pag ikaw ay naging matuwid at di ka nagkasal, you're saved by works. You earned your salvation. Nakamtan mo yung kaligtasan. Katulad lang yung palagi natin simpleng paliwanag. Pag ikaw po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, ano man, at nagkaroon kayo ng kasunduan, for instance, ikaw magtatrabaho ng walang oras mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, at ikaw magkakaroon ng sweldo buwan-buwan ng ganito. Pag ginawa mo yung magtrabaho ng 8 to 5 p.m., yung kumpanya ay kinakailangan niyang bayaran. So you earn your salary, di ba? Kaya sabi natin, earnings. You earn. Hindi po gano'n ang bautismo. Hindi siya gano'ng klaseng gawa. Makikita natin mamaya. Doon po sa Titus 3:5, ito rin po isang nakakahilong talata. Sabi nila, ang bautismo ay gawa ng katwiran nating ginawa. Hindi Ang bautismo hindi katwiran nating ginawa dahil hindi naman ito galing sa atin. Ito'y galing sa Diyos. Ito'y sa katwiran ng Diyos, hindi sa ating sariling katwiran. Ito sinasabi sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done. Yun ay isa sa ating sariling katwiran. Hindi sa katwiran ng Diyos. Itong mga works of righteousness that we have done, ito yung mga bagay na iniisip ng tao na matwid, na kung gagawin niya ay
makakamtan niya ang kanyang kaligtasan. But that's impossible. Tandaan natin, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin ang bahagi ng banal na salita. The fact is, all have sinned. Lahat ay nagkasala nga. At ang katotohanan, pag nagkasala ka, hindi ka na matuwid. May nagkasala ka na eh. Hindi ka na matuwid. For instance, kahit ano pang gawin natin pagkatapos magkasala, kahit ano pang gawin, kahit ano pang gawin mong matuwid pagkatapos magkasala, hindi ka pa rin pwede maging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil doon pa rin yung kasalanan mo. Di ba? Kaya kahit anong gawin nating gawin, anong klaseng gawin nating, inisip nating gawa ng katwiran na ginawa natin sarili, hindi tayo maliligtas. Bakit? Hindi nagkasala na tayo. So yung susunod mong gagawing gawa ng katwiran, wala lang epekto yun dahil nagkasala ka na eh. Pag hindi ka nagkasala, maaari pang makamtan mo, you earn your salvation. Pag hindi ka nagkasala. Pero kung nagkasala ka na, pagkatas gawa ka ng mabuti, nagkasala ka pa rin. So hindi ka pwede magiging matuwid. Kaya dito po sa sinasabi ni Titus, not by works of righteousness which we have done, hindi dahil sa gawa ng katwiran, nagkasala na tayo eh. Kaya nga, anong susunod doon? But according to His mercy. Bakit mercy? Ang ibig sabihin ng mercy ay naawa sa atin ng Diyos. Ba't naawa siya sa atin? Nagkasala tayo eh. So, kaya namang pag nagkasala tayo, namang gawin mong, iniisip mong katwiran na gagawin mo para matakpan mo yung kasalanan mo, hindi matatakpan yung kasalanan mo. Wala sa ating kapangyarihan ang bayaran natin ang ating kasalanan. Wala tayong bagay na may papalit sa ating buhay, sa ating kaluluwa. Tulad po ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 16, verse 26. Hindi ibig sabihin, hindi tayo pwedeng gumawa ng mabuti. Hindi sinasabi ni Titus yun. Hindi sinasabi ni Pablo yun. Hindi tayo gumawa ng mabuti. Pero kung nagkasala ka na, kahit ano pang gawing mabuti, hindi mo matatakpan yung pagkakasala mo. Dahil wala tayong maitutumbas. Dito sa Matthew chapter 6 and verse 26. Basahin po natin. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawala naman ng kanyang buhay. Paano mawawala ang buhay mo? Hindi pinag-uusapan ito ng pisikal na buhay, kundi ating kaluluwa. Bakit na mawawala yung kaluluwa mo? Pag nagkasala ka, you are separated from God. At kung mamatay tayo sa ating mga kasalanan, tayo mapaparusahan, di ba? Tuloy po natin. O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Wala ka. Kaya nga pa nagkasala ka, anong ibibigay mo katumbasan? Wala. Pag nagkasala ka, ang masusunod mong bagay na gagawin matuwid, ay okay yan, mabuti yun. Pero hindi mo matutumbasan yung kasalanan ginawa mo. Wala tayong pagtutumbas. Ang pagtumbas ng ating pagkakasala ay ang kaawaan ng Diyos. Kaya dito sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, ang sabi ng mga baptist, kasama doon ang bautismo. Hindi. Hindi kasama doon ang bautismo. Sino bang gumawa ng katwiran na tayo? Ito yung katwiran na galing sa atin, hindi galing sa Diyos. But according to His mercy, He saved us. Paano? To the washing of regeneration. Ang bautismo, di ba? Saan galing yun? Sa kaawaan ng Diyos. And the renewing of the Holy Spirit, ang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pag tayo nabautismuhan, tayo makakalakad sa panibagong buhay. Di ba sa Romans chapter 6? So, saan ang galing yun? Sa kaawaan ng Diyos. Pag sinasabi po kasi nating works of righteousness, ito yung mga bagay natin ginagawa in order to earn our salvation. Para makamtan natin ang ating kaligtasan. Pero hindi po pwede yun, kaya kasi nagkasala na tayo. But anything we do to justify ourselves will not work. Para gawin natin matuwid ang ating sarili, sa pamamagitan ng gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, hindi yung tatala, bakit nagkasala na tayo? Nagkasala na tayo, di ba? Sa Romans 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Nagkasala lahat ng tao. So, anong susunod nilang gawin, kahit gaano mang kaganda yan, nagkasala na rin sila. Meron na silang kasalanan.
Kaya nga ang taling solusyon doon ay ang kaawaan ng Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, kaya tayo po ay maliligtas. Yun ang makikita natin. The fact that we all have sinned means no one could do any righteous act to remove his sins. Wala kahit na pag gawing matuwid, hindi mo na mabubura yung kasalanan kasi nagkasala ka na. Katulad po pag nagkasala tayo sa batas, hindi mo na mabubura yun. Anong itutumbas mo? Kaya ikaw mabibilanggo dahil sa ginawa mong kasalanan. Ikaw kung meron pang death penalty, baka ikaw papatay dahil sa ginawa mong kasalanan. Wala na makakabura sa kasalanan mo dahil ginawa mo yun. Ang kapatawaran lang ng presidente o yung tinatawag ng presidential pardon ang pwede magligtas sa'yo. Parang ganun din ang pagliligtas ng Diyos. Dahil wala na tayong magagawa, dahil nagkasala tayo at tayo helpless para mabura natin ng ating mga kasalanan, kaya siya gawa ng paraan. Dito natin nakikita, ang tao ay may kakayahang gawa ng mabuti. Hindi ka ito sinasabi ng mga Baptist. By the way, mga kapatid, mga kaibigan, meron pong libro dito, Five Points of Calvinism. Kaya ito pong ating serye sa tungkol sa Calvinism. Hindi tayo nag-iimbento. Meron po tayong mga ebidensya na galing mismo sa mga Baptist, o mga Calvinist. Ito yung point ni Pablo sa Romans 5, verse 19. Dahil pagsunod ng chapter 5, chapter 6. Doon sa chapter 5, sinasabi niya, kapag ang tao nagkakasala, kailangan niya ng biyaya ng Diyos. Na kung saan sumasagana ng kasalanan, ay sumasagana rin naman ng biyaya. Kaya ang tanong ni Pablo sa Romans 6, tayo ba'y kailangan magkakasala para sumagana ng biyaya? Yun po isang hypothetical question o isang rhetorical question na ang sagot ay hindi. Pag tayo po niligtas na ng Panginoon sa ating mga kasalanan, hindi na tayo dapat mumuhi pa sa kasalanan. Ang sinasabi lang niya, mga tao, kaya tayo kailangan ligtas ng Diyos dahil nagkasala tayo at wala tayong paraan sa ating sarili para matanggal natin yung kasalanan. Dito po sa Romans chapter 5, 19, 20 hanggang verse 21. Noong po unang panahon, tandaan natin, ang mga aklat ng Biblia, walang kabanata, walang talata. Tuloy-tuloy lang po yan. Nilagay lang po yan ng mga talata at kabanata para madaling maalala. Point of reference. Hindi mo kailangan i-quote palagi yung talata. Dito sa Romans chapter 5, verse 19 to verse 21, sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami naging mga makasalanan, hindi dahil naman ng kasalanan, dahil sila mismo nagkasala. Ngayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami magiging mga matuwid. So bakit hindi lahat? Dahil hindi lahat ay susunod sa Ebanghelyo. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan maraming kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paanong kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapag-ahari sa pamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Kaya kisinugo ng Diyos ang ating tagapagligtas. Dahil wala na tayong magagawa. We are helpless. Hindi natin mabura ang ating kasalanan na ginawa. Hindi tayo nakaabot sa kalalati ng Diyos. Kung nakaabot tayo sa kalalati ng Diyos, then we are righteous. Hindi tayo kailangan ng ligtas. Hindi tayo nakaabot Nagkasala tayo. Kaya kinakailangan tayong ligtas ng Diyos. Yun ang kanyang kaawaan. God's mercy, ang pagkakaiba po ng mercy at grace. Grace is the result of God's mercy. Dahil sa kaawaan ng Diyos, dumating ang biyaya na magliligtas sa atin kung tayo sasampalataya. Di ba? Hindi sila magkapareho. The mercy, yun ang source kung bakit niligtas tayo ng Diyos dahil naawa siya sa atin. Mercy is also equal to sa pagmamahal niya. Dahil sa pagmamahal niya, naawa siya sa atin kasi gawa ng paraan para tayong maligtas. Di ba maliwanag po yun? Kaya nga po, inuulit-ulit natin, kapag nagkasala tayo,
kahit anong gawin po natin sa ating sarili, hindi natin mabubura ang ating pagkakasala. Kailangan natin ng kaawaan at pagpapatawad ng Diyos para matanggal ang ating pagkakasala. Ang tayong katwiran na magliligtas sa atin ay hindi ang ating sariling katwiran, kundi ang katwiran ng Diyos, na ito'y naahayag sa Ebanghelyo. Ulitin po natin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation, for salvation who believe, for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. Bakit Greek? Dahil ang mga Gentiles, ang kailang wikang ginagamit ay Grego. Ang mga Hudyo, ang ginagamit nilang wika ay Hebreo, o Hebrew. Yung Hudyo ang tao, yung Hebreo ang kailang salita. For in it, the righteousness of God. So, pinag-uusapan rito yung katwiran ng Diyos. Bakit yung Israel di naligtas? Dahil nagtayo sila ng sarili ng katwiran. So, tama si Titus. Nagturo sila ng sarili ng katwiran, hindi sila napailalim sa katwiran ng Diyos, so hindi sila naligtas. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. O, paulitin natin. For in it, the righteousness of God is revealed from the faith in order to have faith. Yun ang kahulugan nun. As it is written, the just shall live by faith. Dahil sa salitang faith ay wala siyang pandiwa. Hindi siya nasing to faith. Walang galing salita. Ang verb form ng faith ay sumampalataya o believe. Kaya dito, from the faith in order to have faith. O from the faith in order to believe. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ni Pablo. So, yun ang makikita natin. Kalulos-lulos siya. So, yung gagawa tayo ng sarili nating katwiran, gagawa tayong mabuti, inisip natin mabuti para tayo maging matwid, imposible yun dahil nagkasala na tayo. Kaya ang bautismo po ay hindi gawa ng tao. Baptism is a work. Wala nang problema daw. But it is not the work of the law of Moses. It is not the work of righteousness that we have done. So what kind of work? Anong klaseng gawa? Hindi naman pareho-pareho yung gawa eh. Meron pang isang uring gawa, hindi magliligtas sa atin, work of the flesh. Talagang hindi magliligtas yun. So, anong klaseng gawa ang bautismo? Baptism is not a work of man, hindi gawa ng tao, but of God. Meaning, baptism did not originate from man. It is an operation of God. Ito'y gawain ng Diyos. So, pagka kinabautismohan, ito'y gawain ng Diyos. Anong ginagawa ng Diyos pag nabautismohan ka? Hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Wala mo nakikita dugo ka mo. Wala nga. Ang epekto ng dugo ng Panginoon ay ang kapangyarihan na magpatawad sa ating mga kasalanan dahil yun ang sacrifice. The great sacrifice, na tanging sacrifice na pwedeng magugas ng mga kasalanan. Sa kausan ni Moises, napatunayan na yung mga dugo ng mga hayop ay hindi maaaring magugas ng mga kasalanan. Kundi ang anak lamang ng dugo lamang ng anak ng Diyos ang maaaring maghugas sa ating mga pagkakasala. Dito po sa Colossians 2:11, in Him you were also circumcised with the circumcision made without hands. Yung pong Old Testament circumcision na inalis ang balat ng ari ng lalaki, yun po'y gawa ng kamay. Pero ito hindi gawa ng kamay. Bakit? Sapagkat ito'y gawa ng Diyos. By putting off, ang circumcision ay isang proseso may tinatanggal ka. Sa physical circumcision, tinatanggal yung balat. Dito po ay spiritual circumcision, tinatanggap yung katawan ng kasalanan. Put off the body of sins. Yung po, yung body of sin, hindi po yung kasalanan ginawa na sa katawan daw. Hindi. Yung body of sin, totality. Yun ang total. Yung lahat ng kasalanan mo, sabi, putting off the body of the sins of the flesh. Bakit flesh? Dahil, ano ba ginagayat mong para magkasala ka? Ang iyong katawan, di ang flesh. Diba? By the circumcision of Christ. So, sinong gumagawa ng pagtutuli? Hindi ba ang ating Panginoon?
buried with him in baptism, in which we are also raised with him through the faith in the working of God, who raised him from the dead. So ito'y work of God. Baptism is a working of God. So paano natin sasabihin na ito'y gawa hindi magliligtas? Ito'y nagliligtas. Bakit? Sapagkat dito gawa ng tao, ito'y gawa ng Diyos. Ito'y sumusunod lamang para mahugasan ng Diyos ang pagkakasala. Walang pagkakaiba kay Naaman. Nung sabihin ni Elisha o ni Eliseo na ikay maglublob o maghugas ng 7 beses sa ilog ng Jordan, yung tubig bang naglinis? Hindi. Ito ba yung gawa ni Naaman? Hindi rin. Kaninong utos yun? Ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. So, sino naglinis kay Naaman? Ang Diyos. So, sino gumawa ng paglilinis? Yung bang tubig o yung Diyos? Ang Diyos. Ganun din ang bautismo. Hindi tayo naniniwala sa water salvation. Water has nothing to do with our salvation. Actually, ang paglubog sa tubig, yan ang paraan na inutos sa atin ng Diyos para hugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Sino gumagawa niya? Di ba ang Diyos? So ito'y gawa ng Diyos. Katulad ng pananampalataya, ito'y gawa ng Diyos. Ang bautismo ay gawa ng Diyos. Ginagawa lang natin ang gawa ng Diyos. Sumusunod lang tayo sa gawa ng Diyos. Makikita natin. So sinagligtas natin ang Diyos. Yung po mga Baptist at ibang Calvinist, sinasabi, ito yung mga Campbellites, naniniwala sa water salvation. That's a misrepresentation, di ba? First of all, we are not Campbellites. Hindi namin kilala si Alexander Campbell. Hindi kami naniniwala sa kanya. Naniniwala tayo sa ating Panginoon. Katulad ni Alexander Campbell, naniniwala sa Panginoon. So tayo mga Kristiyano, we are not Campbellites. So makikita natin, katulad ng pananampalataya, ang bautismo ay gawa ng Diyos. Na sumusunod lang tayo sa gawa ng Diyos. Ang bautismo ay hindi laban sa pananampalataya. Hindi faith versus baptism. Hindi. Ang bautismo ay kasama ng pananampalataya. Magtayo na bautismo dahil meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mo ginagawa yung bautismo dahil may pananampalataya ka sa Panginoon at naniniwala ka na ito yung paraan para maligtas ka ng Panginoon. Kung hindi ka sumasampalataya, bakit ka magpapabautismo? Kaya po yung argumento sa Mark 16, verse 16, sabi niya, "He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned." Bakit daw di sinabing, "But he who does not believe and is not baptized"? That's a silly argument. Pag hindi ka sumampalataya, ba't ka magpapabautismo? Kaya ka lang magpapabautismo, dahil ka sumasampalataya. Pag hindi ka sumampalataya, hindi ka magpapabautismo, hindi na kailangan banggitin. Silly argument. Sa kaso po ng tagapamahalan ng bilangguan, ni jailer, nang tanungin niya sa verse 30, "And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved?" Nang tanungin niya yan, nakita niya kasi ang ginagawa ni Pablo at Silas. At nakita niya yung himala. Kaya hindi ito ordinaryo gawa sa kaisipan ng jailer at maaaring meron siya naririnig. Siyempre, hindi naman po vacuum yun, di ba? So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Ang hindi po natin mababasa rito ay yung "you believe only." Sabi niya, "you believe." Hindi kayo sumampalataya. Wala tayong laban doon. Kailangan talaga tayo sumampalataya. Pero na sinabi yun ni Pablo at ni Silas, ligtas na ba sila? Hindi pa. Wala pa silang pinangaral. Anong paniniwalaan nila? So, kailangan mo lang mangaral. Kaya tingnan sa verse 32. "Then they spoke the word of the Lord to him and to all were in his house." Paano na nalaman yung bautismo? Kasama yun sa salita ng Diyos na ipinangaral sa kanila. Katulad din ng eunuch, di ba? Sabi niya, beginning of the scriptures, he preached Jesus to him. Yun ang tamang salin actually. Pero anong kasama na ang ibig sabihin ng Jesus? Yun yung metonymy. Si Jesus ang binabagit, pero tinutukoy niya yung magandang balita ng ating Panginoon na kasama doon ang bautismo. Gawin doon dito. Sa verse 33, bakit sa parehong oras ng gabi?
Bakit yung mga denomination, magkakaroon muna sila ng deliberation kung kailangan bautismo ka. Dahil hindi naman mahalaga sa kanila ng bautismo, so you can postpone it 1 year, 2 years, etc. Pero ito, the same hour of the night. Ating gabi po ito eh. And wash their stripes. Siya rin naman ang nagbigay ng sugat sa kanila. So ito'y tanda ng pagsisisi. And immediately, and forthwith, hindi ko maintindihan yung ibang mga magaling na tao na po. Ang forthwith, ang ibig sabihin, immediately. Sabi ng mga dalubhasa, yun po isang legal term. Kaya ginagamit yun sa batas, forthwith. Ang immediately, yan ay common word. So, hindi ginagamit yan. Forthwith. Kung ilalagay and forthwith, immediately, he and all his family were baptized. Now, when he had brought them into his house, pansinin niyo sa susunod salita, he said, put food before them and rejoice. Bakit? Having believed in God with all his household. So, kailan nila sinabing sila sumampalataya sa Diyos? No, sila nabautismohan. So, ang bautismo ay kasama ng pananampalataya. Pag sabi mo, kayo sumasampalataya, pero kung ayaw ko mabautismo, wala ka pa rin pananampalataya. Hindi lubusan pa rin ang iyong pananampalataya. Pag lubusan ka naniwala sa Ebanghelyo, mapapabautismo ka. Ikaw mismo. Sabi nga nung eunuch, here is water. What hinders me from being baptized? Bakit kasi tinanong yon? Dahil meron na siyang pananampalataya. Alam niya kailangan siyang mabautismo ka. Kung wala siyang pananampalataya, ba't niya tatanong yun? So, faith includes baptism. Hindi pwedeng pag-iwalay yung dalawa. Kaya nga sabi ng he who believes and is baptized shall be saved. Pagka pinapaniwalag po noon, ang ibig sabihin, he who believes and in addition to that is baptized. Kasama mo sinumpalataya at karagdagan nung kanya yung mabautismohan. Parang bagon lang ng tren yan eh. Di ba mayroong bagon ng tren, nagkakaunay sila. Kung saan pupunta yung unang bagon, tasama yung pangalawang bagon. Kung saan pupunta yung bautismo, ganoon din pupunta ang pananampalataya, doon yung pupunta yung bautismo. Kung ang pananampalataya magliligtas, ganoon din ang bautismo. Napakasimple, pero pagdating po sa dalawang bagay lang po ang tao nawawala ng isip. Pagdating sa relihiyon at pagdating sa pananampalataya, nawawalan sila ng common sense. Nawawala ng isip. Isipin niyo yung forthwith. So, ang pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. So, ang tanong, ang bautismo ba ay galing sa salita ng Diyos? Oo. Sa Romans 10:17, makikita natin, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Doon po sa American Standard Version, by the Word of Christ. Pareho lang kasi po yun. Saan galing ang bautismo? Salita ng Panginoon. Sino ba nagutos sa Matthew 28 verse 19? At gawin niyo silang alagad, nabautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sino nagutos no? Ang ating Panginoon. Sa Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved, and he who does not believe shall be condemned. Sino nagsalita nun? Ang ating Panginoon. So, ang bautismo ay galing sa pananampalataya. Ito ay galing sa salita ng Panginoon. Napakasimple lang po. No po? Hindi tayo matakot harapin yung mga nagsasabi ng nagtuturong bautismo yung magliligtas. 100% babaliktad sila pag sila ay nakausap natin. Sapagkat hindi naman tayo nangyayabang. Tayo nasa panig ng katotohanan. Pag tayo nasa panig ng katotohanan, ba't ka matatakot? Pag wala ka sa katotohanan, yun nakakatakot yun. Ngayon, makikita nyo, kung ang bautismo hindi magliligtas, dahil allegedly ito'y gawa, and we are not saved by works, it violates several verses in the New Testament. Ang pagsasalang-alang sa katotohanan, kahit saan anong klaseng investigasyon ang ginagawa, kaya ito'y scientific investigation, o isang criminal investigation, kahit saan, when evidence, pag ang witness violates evidence, mas matimbang kasing evidence.
Hindi nagsasalita ng maling witness. Hindi siya credible pagka gano'n. It contradicts. O ang dalawang witness, they contradict one another, hindi sila credible. Either pareho silang mali o isang witness ang tama, isang mali. So in other words, truth cannot contradict truth. Kung ang bautismo hindi magliligtas dahil ito'y gawa, paano yung 1 Peter chapter 3 verse 21 na sinasabi ang bautismo ay nagliligtas? Basahin po natin. Ito po talatang ito ay mahirap labanan ng mga taong hindi naniniwalang bautismo ay nagliligtas. Ito po yung kinatatakutan na talata. Bakit sinasabi rito ang bautismo ay nagliligtas? Basahin natin. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, kalarawan ng pagliligtas ng Diyos sa sangbayningo mula sa kasalanan ng sanglibutan, ang nagliligtas sa inyo. Ano ba nabasa natin doon? Nagliligtas o hindi? Nagliligtas sa inyo. Ngayon, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, meron akong narinig na baptism. Yun daw po yung kasalanan ginawa. Hindi, ang ibig sabihin karamihan ng laman, literally, yung libag sa ating katawan, ang ginagamit natin paglilisig, tubig. Kundi paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Pag naninis ng Diyos ang ating mga kasalanan sa bautismo, hindi ba malinis na budhi yun? Anong tawag natin sa isang conscience na may pagkakasal? Guilty conscience. Pag nanis yung guilt, clean conscience. Di ba? Paano yung Mark 16:16, ang sumasampalataya at mga bautis maliligtas? Paano yung Acts 2:38, magsisi kayo at ang bawat sa iyo magpabautis sa pangalan sa Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? Paano yun? Nilalabag niya lahat ng mga talatang yun. Paano? Maliligtas ba sila na hiwalay kay Kristo? Kung siya sumasampalataya lamang at hindi ka magpapabautismo, wala ka kay Kristo. Meron nag-argue dito ng nangingin bautismo rito sa Holy Spirit baptism. Kahit anong klaseng bautismo yung tinutukoy, yung patay sila eh. Dahil pagka, halimbawa, for the sake of argument, bautismo ng Espiritu Santo, Galatians 3 verse 27, hindi sila nililigtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang dahil kailangan silang mabautismo ng Espiritu Santo. Di patay sila. Pero ito yung bautismo pinag-utos ng ating Panginoon, obviously. Basahin po natin. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano yung pananampalataya? Paano mo sasabihin kayo meron pananampalataya kay Kristo? Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautiswan kay Kristo ay ibinigay si Kristo. Kung kayo na kay Kristo, hindi ka pa maliligtas. Sapagkat lahat ng biyayang sangkalangitan ay na kay Kristo Jesus. Kung kayo na kay Kristo, lahat ng pagpapalang yun tatanggapin mo. Pat kasama na ang kaligtasan. So, makikita ninyo, baptism is a work. What kind of work? Ito'y gawa ng Diyos. Hindi gawa ng tao. Hindi galing sa atin yan. Pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi natin ginagawa ang ating sariling gawa. Tayo lang sumusunod sa mga bagay na pinag-utos sa atin ng Panginoon. That is the work of faith. Di ba? Sa mga susunod na pagkakataon, pag-aaralan po natin yung sistema ng Calvinism para kung meron tayong mga usap at kung may nakikinig sa atin na gano'ng pananiwala, sana po'y matulungan sila buksan ng kailang kaisipan sa katotohanan. Tandaan po natin, if you are on the side of the truth, you are with God. And if God is for us, who can be against us? So marami ka. Ang tatanungan po sa mga nakikinig ngayon, kung hindi pa kayo nabautismohan sa tunay na bautismo, kayo ba'y nabautismohan na sa bautismong pinag-utos nating Panginoon? Kung hindi, kailangan nyo gawin as soon as possible. Now, sabi ni Pablo, now is the day of salvation. Maraming salamat po mga kapatid. Gamanak. Muchas gracias, sabi ng mga Sina. Salamat kaayo, sabi ng mga Bisaya.
sa mga Ilonggo, damong salamat kanila. So maraming salamat po. Meron po ba ata mga katanungan dito na nakikita ko? Ang dami tanong. Dapat naman po kasi ang bautismo ay mahalaga. Pero yung munang bumati na po, mga bumati. Ang ating bibigyan pansin, lahat tapos yung mga tanungan. Unang bumati, si Brother Sister Fanny Powong, kaya lang umalis na po yan at nagtrabaho na lang po. Olgiano Campo, wala. Olgiano Campo na una eh. Dito na lang sa aking cellphone. Olgiano Campo, good evening po. Ibanya Senior Sunny, Naimbag, Ngarabi, Kakabsat, sabi niya magandang gabi. Mga kapatid, Maya Pabingi po, pareho lang po yun. Sa Kapampangan isa, yung sa Ilocano. Medic Canono, magandang gabi sa ating lahat. Good evening to all sa English. Linda Villamin, taga Oroquieta pala siya, ano po. Alam niyo, Oroquieta City, isang napakagandang lugar. Nakarating na po ako doon, kasama ko si, hindi ko lang kasama namin si Brother Rick. Pero definitely kasama namin si Brother Jim McDonald, ano po. Saka si Kyle Campbell. Maayong gabi, Brother Lordy, sa lunga, ug sa tanan. Magandang gabi, kapatid na Lordy, at sa lahat, kanya. Benjamin Arguelles, good evening, Brother in Christ, and good evening po, Brother Lordy. Salamat po. Si Pani po, kanya, hello, kanya. Dave Valdez, magandang gabi po. Ito yung kapitbahay po namin dito sa Golden Land na walang ginto. Lenito Torrelisa, Naimbag, Arabi, Kadakayami, Kakabsat, na ibig sabihin, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Kada tayo sa ating lahat, kaya lang kada kayo, kanya. Ronnie, magandang gabi po sa lahat. Yun po si Ron Romero. Marisa Rieta Manzanilla, magandang gabi po, mga kapatid. Robert Castillo Rances, Naimbag, Arabi, Kakabsat, taga Cagayan po yan. Arnold Layosa, magandang gabi po, taga Camarines Norte. Sante Kai, good evening po sa mga kapatid at sa lahat ng manonood. Ito po si kapatid Enteng. Pwede po siya tagaing kantasya. Sabi po ni Pani Pohong, thank you for the work in the Lord's Vineyard. I have to go back to work now, but I pray that you all stay safe in this bad weather. Nyaka Colis, member po sa amin, sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang palang gabi, Brother Lordy, sa lahat ng mga kapatid na nakasubaybay ngayon. To God be the glory. To God be the glory. Jimmy Bartolome Domingo, magandang gabi po sa ating lahat. Nagkakagayan din po ito. Jim Bautista, good evening. Ito po ay ating bilang kapatid, kaibigan din po. Sheribal Baboko, good evening po. Taga page 6 din po ito. Kalawakam. Jimmy Bartolome Domingo, watching from Lana, sa Lana, Cagayan, Philippines. Layo po yan. Thanks, Brother Lordy, na kahit wala ka personal, pero napapanood ka namin. Magandang gabi po sa magandang salamat po. Meron pong tanong. Ginagayad po ng mga national denomination yung magnanakaw sa krus para sabihin, naligtas ito kahit din ang bautismo. Anong po masasabi niyo tungkol diyan? Hindi masasabi kung ano masasabi ng Biblia. Pang-una, ang gusto nilang kaligtasan, pag ginagawa nila magnanakaw sa krus, ay napakahirap gawin. Paano ba naligtas yung magnanakaw sa krus? Kasama niya ang Panginoon. Buhay pa yung Panginoon doon. Di ba? Pwede ba natin gawin yun? Pababain natin ng Panginoon at katanungin natin siya? Hindi natin pwedeng gawin yun. Di ba? Kaya hinihingi nilang kaligtasan ay imposibleng gawin. Dahil nga yung magnanakaw sa krus, yung nasa kanan, nagsisi yun eh. Kung pag-aaral niyo mabuti sa Mateo, yung dalawang yun, kinakausap ng Panginoon na kinakalaban siya. Pero kay Lucas, yung isa hindi na. Yung isa nagpapatuloy pa rin. Kaya nga mahalaga basahin lahat ang account ng Mark, Matthew, Luke, and John. So hindi mo pwedeng gawin yun. Para yung Roman Catholic Church, pag itinangas pa yung sa consecration, dahil dati po ang Katoliko, yung bread nagiging katawan ni Kristo at tinaas yung wine, literally, nagiging dugo ng Panginoon. Para mong pinapatay muli yung Panginoon. Hindi mo na magagawa yun. Ang bating o yung magnanakaw hindi siya kailangan mabautismo ha. Bakit? Buhay pa yung Panginoon.
kasama niya yung tagapagligtas. Kung ang kasama ang tagapagligtas at sasabihin sa iyo, pinatatawad ko na yung kasalanan mo, bakit ka pa kailangang mabautismo? Ang problema, iniwanan tayo ng last will and testament ng Panginoon. Na kung sino man gusto maligtas, ito dapat yung gawin. Dito po sa Matthew chapter 9, ito isang bagay na dapat natin tingnan. Ito po isang nagpagaling ang Panginoon ng isang pilay, isang paralyzed, paralitiko, at kina-question siya ng mga tao. Ay, ito, basahin po natin. Pagkatapos sumakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at tumating sa kanyang sariling bayan, dinala nila sa kanyang isang lumpo na nakaratay sa isang higa na makita ni Jesus ang kailang pananampalataya. Tingnan nyo, nakita ni Jesus ang kailang pananampalataya. Sinabi niya sa lumpo, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ng iyong mga kasalanan. Ang ilan sa mga skriba ay nagsabi, nilalapastakan ng taong itong Diyos. Ngunit palibasa alam ni Jesus ang kailang mga iniisip. So, paano naging taong Panginoon? Ang Diyos lamang ang nakababasa ng kaisipan ng tao. Sabay na sa reference ng Panginoon ay Diyos. Ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sapagkat alin ba ang mas madaling sabihin, pinatatawad ng iyong mga kasalanan? Mas madali yun dahil mo nakikita yun eh. O sabihin tumindig ka at lumakad, yun ang mahirap dahil nakikita yun. Pag sinabi mo tumindig at lumakad, tapos di ka nakalagad, hindi booking na booking ka. So mas mahirap gawin yun. Ngayon, tingnan natin sa sunod. Ngunit upang malaman ninyo na sa lupa, habang buhay pa ang Panginoon, in other words, ay may otoridad ang anak ng tao ng patawad ng mga kasalanan. Kaya't sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at tumuwi ka sa iyong bahay mo. Tumindig siya, tumuwi sa kanyang bahay. Ano yung necessary inference, no? Kung nagawa ng Panginoon ng mas mahirap, na tumindig ka at lumakad, ang ibig sabihin, meron hindi ka siyang otoridad na patawarin niya ang mga kasalanan sa libutan. Tanong, pangutana sa lunsod, question, pregunta. Buhay ba ang Panginoon nung sabihin niya alalahanin mo, makakasama ko sa paraiso sa araw na ito? Buhay pa ba siya? Buhay pa. So, pwede niya patawarin yung bating directly na hindi kailangan mabautismuhan. Hindi pa epektibo ang bautismo nun dahil wala pang ebanghelyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo, ang kanyang basic definition, si Kristo namatay, nailibing, at nabuhay na maguli. Nailibing na ba ang Panginoon? Nabuhay na ba siya na maguli? Hindi. Pero Acts chapter 2, pagkatapos ng Panginoon ay namatay, nailibing, at nabuhay na maguli, at tumakit na sa langit, Acts chapter 2, for the first time, pinag-uutos ang bautismo. Ngayon ba? So, yun po ang sagot doon, mga kapatid. Huwag tayo matakot doon. Yun ang walang kakwenta-kwentang argument laban sa bautismo. Ngayon po si Brother Ronnie, si Brother June. Ang mga nanakaw sa krus, sinagot na pala ni Brother June eh. Pero, salamat Brother June. Sabi ni Brother Liaka College, joint po ito eh. Si Sister Liaka at saka si Brother Calvin. John Bautista, ang bagong tipan, New Covenant, ay nagkabisa pagkatapos ng matay ni Kristo. Kaya ang mga tao na buhay bago dito, gaya ng magnanakaw sa krus, ay hindi pa saklaw ng bagong tipan. Technically speaking, nung namatay ang Panginoon, nawala na yung counsel ni Moises. Pero transition period yun. Kasi kailangan pa niya mailibing at mabuhay na maguli. So, mayroong transition between sa kamatayan ng Panginoon hanggang sa Acts chapter 2. Acts chapter 2, doon nag-took effect ang Ebanghelyo for the first time. Alaalala ko po sa kalumpit, yun ang sermon ko noon. Transition. Bago siya namatay, si Jesus ay may direct kapangyarihan. Magsabi, natatawag ka na. Gaya ng ginawa sa babae makasalanan sa Lucas 7:48 at sa magnanakaw sa krus. Thank you, Brother John. Ang utos tungkol sa bautismo bilang kondisyon sa kaligtasan ay binigay pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus at bago pagkatatag ng iglesia. Yan pong ang totoo. Alam nito tradisya ang bautismo gawain na aking pananampalataya kaya sunod kong utos ng Diyos. Amen. Tayo ngayon ay wala sa ilalim ng ganung panahon. Tayo sa kalaunan ng bagong tipan at ang parang ng kaligtas na hindi naayon sa eksklusibong kapangyarihan ni Jesus sa lupa,
kundi ayon sa mabuting balita na pinangalang apostol, ayon po sa Ebanghelyo. Ang mananakaw sa krus ay naligtas ay hindi modelo para sa kaligtasan sa panahon natin. Oo nga, kung gusto mo nga mong gawin yun, magpapako ka muna sa krus, kasama ng Panginoon. Ipapako mo siyang sa krus muli. Napakahirap naman ata ng gusto nilang mangyari pagka ganun. John Bautista, ngayon mula sa Pentecostes hanggang sa pagbabalik ni Kristo, ang mga tao niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at bautismo ayon sa bagong tipan. Siya naman, sapagkat siyang pong tinuturo ng Biblia. Follow-up, forthwith po ba yung effect ng testament after mamatay ni Jesus? Meaning yung bautismo ay may effect na rin. Wala pa, namatay pa lang siya. Ang bautismo took effect nung mabuhay na maguli ang Panginoon mula sa krus. Dahil doon pa lang ang Ebanghelyo. Sa 1 Corinthians 15, maliwanag yun, di ba? Kasi Kristo namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Ang epekto ng kamatayan ng Panginoon, tumulong dugo niya na maghuhugas sa ating mga kasalanan. Later on, sa Acts chapter 2, yan ang simula po, no? Tama ang sinagot ni na Brother June, hindi pa panahon ng Kristiyano ng brada, hindi pa namatay si Kristo, buhay pa siya. Kahit namatay pa, namatay ng Panginoon, yun ang simula ng Ebanghelyo. Unti-unti yan, hindi naman biglaan yan eh. Kumbaga, yung bagong konstitusyon ng Pilipinas, di ba susulat mo na yan? Susulat mo na yan. Pagkatapos ba na nagkaroon ng Constitutional Convention, natanggal na ba yung dating Constitution? Miral pa rin. So pagka naisulat ng Constitution at naipahayag sa mga tao, sinabi ng mga tao, bumoto sila pabor sa Constitution, doon pa lang pwedeng ilahad yung Constitution. Sa bagong Constitution, may tinatawag na transitional ewan ang tawag doon, yung parang transition na mga provision, transition provision, ganyan. So ito yung paghahanda para may epekto yung bagong konstitusyon. Ganon din naman ang Ebanghelyo at lumang tipan. In other words, namatay si Kristo, technically, ng katapusan ng kautusan ni Moises. Totoo yun. Pero paano yung mga tao na buhay sa pagitan ng kamatayan niya at ang kanyang pagkabuhay na maguli? Ganun pa rin sila sa Old Testament. Dahil hindi pa nag-take effect yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Di ba? Nung nagsimula ng Acts chapter 2, definitely, wala na yung Old Testament na yun. Wala nang epekto po yun. So anyway, mutin academic naman na yun eh. Dahil wala namang Old Testament na ngayon, di ba? Tayo nabubuhay sa ilan ng New Testament. So, ang bautismo may gawa? Yes. Kanino gawa? Sa Diyos. Sumusunod lang tayo sa pinag-utos ng Diyos. Hindi natin sariling katwiran yun. Yun ay katwiran ng Diyos. So sa susunod pong bukas, mayroon tayong special na mensahe. Narinig ko po yung graduation speech ni Maria, nakalimutan ko na, basta joke na po yan, di ba? Maria, basta Clarice, ang kanyang palayaw, na dating professor sa UP, dating chairman ng National Historical Commission. Ang sabi niya, honor, excellence, and service, all or nothing. Habang pinakikinggan ko yun, naalala ko yung pangalan ng Ebanghelyo. Ganon din. Honor, excellence, and service, all or nothing. Bilang isipin po natin, tama na ba yung papitsa-petsang pangangaral? Papitsa-petsang pag-aaral ng Biblia? Hindi. Kung nasusulong po tayo sa pangalan ng Ebanghelyo, you have to do with excellence. Pagkaroon tayo ng diligence. Pag-aaral tayo mabuti. Para ang mga ating pag-aaralan ay totoo na kalooban ng Diyos. At yan ay sa pangalan ng paglilingkod. Di ba? Nakapakaganda po nun eh. Kaya lang, hindi ko siya i-apply sa politika. I-apply natin sa pananampalataya. Kung Kristiyano tayo, honor, excellence, and service. So, yun po ang ating magiging paksa. Ayun po si Ronnie. Thanks po, nilinaw ng sagot. Tinatanong din po kasi nila yan. Sino daw yung namatay?
Alam nyo, kahit unang namatay siya ang ating Panginoon. Sabi nga nung nagkaroon tayo ng lectureship ni Brother Ron, unang namatay yung Panginoon eh. Dahil doon sa John, sa account ni John. Para madaling, dahil yung kasunod nun, Sabbath day na eh. So, kailangan patay na yung mga lahat na nakatao sa krus. Nakita nila patay na yung Panginoon. So hindi na binakni yung kanyang buto. Hindi na sa binalian ng buto. Ano lang, sinaksak na lang yung tangiliran, lumabas yung dugo at tubig. Yung dala buhay pa eh. Kaya binali nila yung buto para mapabilis yung pagkamatay nila. So unang namatay yung Panginoon. Pero that's a moot question. Bakit? Bago siya namatay, pinatawad na siya. Pinatawad na ng Panginoon yung magnanakaw sa krus. Hindi sa ilalim ng Ebanghelyo, kundi sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon nung siya'y buhay na magpatawad ng kasalanan. Diba? Technical lang po yun mga tanong na yun. Wala naman pong napoprove na hindi tayo kailangang mabautismuhan. Ang sagot mo doon, ikaw pa nabuhay sa panahon na yun, mo. Nabuhay pa ang Panginoon, nakatao sa krus. Kung sagot niya hindi, bakit mo tinatanong? Nabuhay tayo sa ilalim ng Ebanghelyo. So, kailangan tayong sumunod sa ilalim ng Ebanghelyo. Kung tayo po'y makikipagdebate sa ganung mga tao, yun ang tanong mo. Ikaw po'y nabuhay sa panahon na yun, mo. O kung gusto mo, tawagin ng Panginoon, ipako ka rin sa krus. Kasama ng Panginoon. Yun ang nangyari sa panahon na yun. Hindi mo, nakapako sila pareho sa krus eh. Di ba mo, katawa-tawang pagmamatid yan kung totoo siya. Although, maaaring sincere sila, pero sincerity alone doesn't save. Sabi po ni Brother Jim Bob, ang utos tungkol sa bautismo bilang kondisyon ng kaligtasan ay binigay pagkatao sa buhay ng pagkabuhay ng Kristo at bago pagkatatag ng ito. Totoo po yun. Doon lamang nag-take effect yung Ebanghelyo. Actually, Acts chapter 2, yun ang unang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tanong, mayroon ba sinabi na namatay siya doon? Oo. May sinabi nilibing siya. Siyempre, kung namatay, ililibing. Meron sinabi na nabuhay na maguli? Oo. Ay di, yan ang Ebanghelyo. Unang pagkapangaral ng Ebanghelyo sa buong panahon. Acts chapter 2. Maraming salamat po sa inyong mga tanong at mga pagbati. Dito pong pangaral sa Facebook. Parang naging pangalawang balat ko na eh. Nakasanayan na po nating mangaral dito. Sana sinasabi na wala naman na epekto yan. Hindi totoo yun. Mas malawak pang epekto ng mga ito dahil hindi ito mabubura. Tandaan natin yan. Bakit kahit binubura po yan ng Facebook after 30 days? Kung pupunta po kayo dun sa aming Facebook group, sa Angeles City Southside Church of Christ, mag-hanapin lang po sa search ng Facebook. Makikita nyo lahat, doon pa rin. Kasi Facebook group na yun, hindi naman live na yun eh. O kaya punta kayo sa YouTube, sa Angeles City Southside Church of Christ, makikita pa rin nyo yan. Hindi mabubura yan. Hanggat nandoon yung YouTube account na yon at saka yung Facebook group na yon, maririnig pa rin, mapapanood pa rin natin ito. So bakit sabihin natin dito walang halaga? Lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa karir ng Diyos, na ipinapangaral natin ang salita ng Diyos, sa anumang paraan, face-to-face, o online, may halaga yan. Anong halaga? Pinapangaral natin ang binhi ng kaharian, ang salita ng Diyos. Hindi ko makakilala yung ibang nakikinig, hindi pa nakita eh. Pero nagkakakilala na tayo dito sa pamagitan ng Facebook Live na ito. Maraming salamat tuloy mga kapatid sa inyong matyagang panonood at pakikinig. Beulah Land. I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines undimmed one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my home forevermore. My
My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Ano ba yung ibig ng Beulah land? Ano po? Sabi po rito, makikita lang po natin ang Beulah sa Isaiah 62:4. Carries a symbolic meaning of a state of blessedness and closeness to God. Yun ang Beulah land. So, kinakanta natin, naintindihan. Eh, no? Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation, oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well, and perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Pagka, ano po, naalala ko si Stephen dito, ano po, yung
Careless Song. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating Facebook Live ngayon. Ngayon bukas po, honor, excellence, and service. Mababasa natin lahat sa Biblia, mga kapatid. Yung tatlong salita na yun na may kaugnayan po sa ating pananampalataya, lalo na po tigit sa ating pangangarap. Minsan, question natin ng mga namamahala sa pamahalaan na wala silang karangalan, wala silang excellence, at wala silang paglilingkod. Isipin po natin sa ating pananampalataya. Baka ganun din tayo, di ba? So bukas po, abangan po natin yung ayon sa Panginoon, lobinawan ng Panginoon. So tayo po manalangin. Abang manahal, kayo po ay sarapan ninyo sa inyong gitna ng kadakilaan at kapangyarihan bilang Diyos. Kami parang buhangin lamang sa liit, o Diyos. Wala kaming halaga kung ikukumpara sa inyo. Ngunit nakikita po namin ng iyong dakilang pagmamalasakit, pagmamahal sa amin. Na kahit kami inyong nilalang lamang, ay hindi niyo kami pinabayaan sa aming pagbulusok sa kasalanan na walang solusyon para hindi kami maligtas. Kinikilala po namin ng Diyos ang dakilang pagmamahal at kaawaan sa amin. Kinikilala po namin ang sakripisyo ng aming Panginoon na bagamat siya mayaman, siya nagpakadukha upang kami maging mayaman, magkaroon ng buhay na walang hanggan at kasama ang tagapagmana niya. At hindi po Espiritu Santo na siyang nagsakripisyo rin na ipahayag at patunayan ng iyong kalooban at may sulat upang magkaroon po ng access ang lahat ng mga taong gustong maligtas ayon sa inyong mabuting balita. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga nauulang mga mangaral na nagturo sa amin ng Ebanghelyo, sa mga nauulang mga kapatid na naging tapat, naging uliran sa amin, O Diyos. Ama, sana po ay bigyan niyo kami espiritu ng kapakumbabaan, espiritu ng bukas ng aming kaisipan na palagi namin tanggapin ang kalooban, na mapatawaran po niyo kami sa mga pagkakasala at pagkukulang na aming nagagawa sa inyo. Idinadalain din po namin ang ayong mga namamahala sa pamahalaan, O Diyos. Bigyan niyo sana sila ng katwiran at karunungan, katatagan, na manindigan kung ano man ang makabuti upang kami niyong mga anak ay mabuhay na may kapayapaan at katiwasayan at pagpatuloy po ng paglilingkod sa inyo, O Diyos. At ang lahat ng mga ito ay aming dinadalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa Kristo. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Ingat po tayo. God bless. Take care.